Ano po ang posisyon ng Mrs. ninyo doon sa korporasyon na yan? She only signed on behalf of PH2 Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa korporasyon na yan? Well, sa kontrata po siya naging representative Hindi, ng korporasyon. ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maaalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo niya. siya, hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya po siya ang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari. Mr. Chair, I would like to address Attorney Roque. Attorney Roque, Yes, active pa ba Your kayo doon sa First Bataan Holdings? Well, sa ngayon po ay hindi. Kasi nga po na nagkaroon ng violent reaction yung aking misis because of that false report that appeared in Billionario. And she really wanted out of First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi naman ganun kadali umalis. So, pinabayaan ko na muna po ang First Bataan dito sa aking kapartner, knowing na malinaw naman po kung magkano yung investment namin at saka na lang aayusin yan. Yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay 95M given in 3 tranches. Opo. 32.5, 32.5, and 30, right? Opo, opo. Tama? Opo. So, ano na po ang nangyari dun sa 95M nyo kung wala na po kayo dun sa First Bataan Holdings? Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. No? At hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. Mr. Danny Corral, totoo po ba yung kasagutan ni Attorney Roque na siya po ay wala na dun sa First Bataan Holdings na ang kasama po dun ay yung kumpanya nyo rin na Green Mile? Opo. Opo, wala na po. Wala na. Opo. Ano po yung usapan ninyo tungkol dun sa investment niya ng 95M? Inalis nila yung pangalan nung nagka-problema. Tapos sabi niya... Teka. Inalis po nila yung pangalan nila nung nagka-problema. Ano po yung problema? Yung ayaw na ni Myla sa... Ayaw ng asawa. Opo. Pwede. So, ngayon, yung lupa na yon na 300 plus, di ba? Opo, opo. Hectares. Opo, Your Honor. Yung Green Mile na ang nagsusolong may-ari. Hindi, kasi sabi ni attorney, ano yun yung, di ba 95 na ilipat yung pangalan sa Green Miles. Pero yung 95, nandun ho yun sa lupa. Nandun sa lupa. Pero ang nagmamay-ari na lupa sa dokumento, sino po? Sa ngayon, kami, sa Green Miles po. Sa Green Mile na, di ba? Opo. Yes. Pero wala na yung pangalan ng ni Attorney Roque. Opo, opo. So, may usapan kayo? Opo, sabi niya po, yung, kasi hindi naman ako nagbayad eh. Hindi ko naman binalik yung 95. Yeah, hindi mo nga binalik yung 95. So, Opo. ano ang nangyari doon sa 95? Basta nandun lang sa lupa. Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. Opo. Ang sinabi po nyo noon po doon sa hearing, nakarehistro doon sa isang corporation, PH2, at saka yung Biancham Corporation, na kayo po ang nagmamay-ari, kasama po doon sa incorporation, sa corporation na yan. Tama po, Mr. Tama. Chair.
And sinabi mo na hindi ikaw ang may-ari. It's the corporation. Rehistrado po sa pangalan ng korporasyon. Now, when the house was leased, sino po mo ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. ko ninyo. On Ano behalf po ang po- posisyon ng Mrs. ninyo doon sa korporasyon na yun? She only signed on behalf of PH2 Hindi po. po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa korporasyon na yun? Well, sa kontrata po siya naging representative Hindi, ng korporasyon. ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maalala ngayon kung ano talaga ang Mrs. designation mo niya. siya, hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya nga po siya ang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari. Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng property for lease. At, So siya ang she signed. nagmamanage Siya ng property po. for Opo, lease. Opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po ata siyang na-specify na pwesto, pero i-check ko po sa papeles. Pero wala po ako maalala kung ano po yung talagang position niya. Kung sino po ang nagbabayad ng RPT nung lupa at bahay, Meron po kaming tagabayad po. sino Sa nga? taga Baguio. Sino ang kaninong pera ang binabayad? Galing din po sa amin ang pera. Galing po sa inyo. Galing din po sa amin ang pera. Okay. Now, matanong ko nga, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, hindi po siya kumuha kasi Ang tanong, wala pong business wala. permit. Pakisagot lang po yung aking katanungan ng Apo. diretso. Wala po siyang business permit, pero siya ang nagpaparenta nung lupa at bahay. Di po ba? Kakasimula lang po kasi. At yung Apo. asawa po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yon. Tama po, dahil tumira Therefore, po kami. May I conclude, or is it proper for me to conclude, Attorney Roque, that in paper, the house and lot belongs to the corporation, pero yung beneficial owner, kayo po. Totoo po naman yan. Sinasabi ko Okay. naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes Hindi. po. Yung may interest, iba yun dun sa ikaw ang beneficial owner. Totoo naman Kasi po. kayo po ang may control sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katanungan, although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may-ari ng lupa at bahay. Well, Di po ba? Well, beneficial owner po, totoo naman po yan. O Yes. ibang registered owner. Totoo po. Totoo Totoo. po. For the last portion, Mr. Chair, may I ask Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng waiver of confidentiality nung last hearing, di po ba? Na pwedeng i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Meron pong pagbabago dahil kine-question yung kwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat China current account under your name kasi under the bank secrecy law, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So, binago na aming COMSEC yun. At nakalagay din, dinagdag, all other bank accounts under my name herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer, pwede mo konsultahin yung lawyer mo, nandyan naman yata siya eh. If you are willing to sign the amended waiver of confidentiality. Yes po, Mr. Chair. Thank you. Do you agree, the lawyer of Madam Ronaldin? Para walang question. Yes, Mr. Chair. Thank you. Pirmahan mo na lang ito mamaya, papipirmahan ng COMSEC sa iyo. Okay?
Okay po, Mr. Chair. Thank you, Ms. Chair. That would be all for this day. Thank you, Congressman Akop.